Ito ang Wow Trending. Umabot na sa mahigit na 5,249 signatures ang manifesto ng taong bayan para sa inang bayan sa isang araw. May mga pumirma na mga retired general at mga civilian at December 30, nakakuha ng 3,171 signatures sa isang araw lang. Kasama sa mga pumirma ng manifesto sila si General Dado at General Macanas. Kung ang ilan sa mga kampo ni Tambaloslos na nasa Congress ay nasa Dubai pa para magbakasyon, nitong araw lang binura na ng tuluyan ni Meta ang mga Facebook page nila ni Sas Rugando Sasot at Banat Bay. At sa post naman ni Banat Bay, ito ang kanyang sinabi: "My Banat Bay FB page just disappear last December 31, 2023. Now naman, kay Sas Rugando Sasot, to all my friends and followers, Banat Bay is my YouTube channel, Marcialo na dito sa Facebook." Ayon naman kay Rowena Guanzon, warning sa mga vloggers na hindi bayaran. Kung di nila mapabura ang mga account nyo, pababain nila ang reach at mabawasan ng mga taong nanonood at nagbabasa ng mga pinupost nyo. At may pahabol pa si Madam Rowena Guanzon na sa akin nyo na lang ipasa yung video ng Pulburon session. Ako nang mag-upload at si Attorney Vic Rodriguez ang may alam ng lahat. Sa tingin ko, ang sarap tignan na magkasama ang dalawang Nobel hero sa online media. Laking pasasalamat ko sa may kapal na may mga katulad nyo na nagtuturo at nagbubukas ng mga mata namin bilang OFW na ordinaryong mamamayan. God bless you both. Keep safe to all and wishing you both mabuhay malayang pamamahayag na galing sa kinaibuturan ng inyong mga puso. Listening while I'm working, Jerusalem, Israel, Holy City. Sobrang nakakakilabot, sobrang sagad sa buto pala talaga ang kasamaan ni Taning. Grabe. Nako, salamat sa inyong dalawa. Tunay na kinakasangkapan ng Panginoon para lalong dumami ang mamulat at sana men in uniform, masid-masid din at wag tumulad kay Taning. Sanay manaig ang mabuti kaysa kasamaan. Salamat sa inyong dalawa, sa loyal supporter. Sana gabayan kayo pareho at ipaglaban natin ang ating inang bayan. Naman, di ba? Oo, na naman. So parang ako naman kasi yung maharlika mo kasi is suking tindahan na yan eh. Nang report, totoo. Report. Actually, suki naman tayo noon, nung panahon ni Yes. Duterte. Nire-report tayo ng yellow. Aha. Actually nga, na-unpublish once yung page ko noon. Ang Bago sa pa lang akin, hindi eh. May warning lang. Ang sa'yo mayroon? Non-published Yes. na? Oh. Una na-unpublished. Tapos for 3 days lang yun. Tapos parang nagsabi ng Facebook, nagkamali sila. Tapos nirepublish nila yung page. Mhm. Pero ito, kakaiba to, Mamshi. Sabi niyo, ikaw ha, para lang marinig natin mga kapalangga natin. So, ano ikaw ngayon, di ba? Walang, by the way, yung page mo, walang warning na may violate ka or may in-upload kang copyrighted videos, right? Wala. Tapos pagising mo na lang isang araw bumulagta. Kaninang umaga. So, kaninang umaga kasi naka-receive ako ng message. Sa email ko nga siya nabasa. Kasi Okay. nga, may nag-message sa akin sa isang social media. Sabi niya, naka-deactivate ka ba? Sabi ganyan. Ano deactivate? Tapos binuksan ko yung email ko. Tapos, dun na, meron akong email from Meta. Mhm. Ang sabi is, yun nga, na-flag daw ang aking Facebook. Sabi ko, flagged for what? So sabi ko, flagged for what? Pagbukas ko ng Facebook ko, doon na bumalaga na your account is suspended for 180 days. Ngayon, meron akong is-suspended. Meron akong 180 days to appeal. Ngayon, pag hindi nila tinanggap yung appeal, my Facebook will be permanently disabled. So, ang pagkakaiba nito, Inang, Mamshi, burado ako sa Facebook. Lahat ng channel, wala kang account. Wala akong page, wala akong personal account, wala akong messenger. Oh my Everything. God.
Sa akin din, ay sa Maharlika, ganun din. Pero sa'yo, talagang personal account, wala. Lahat, everything, like everything that I can use in order to access any service of Facebook, removed. So, Mhm. parang, wala kasi akong violations eh. And, I Nag-appeal think ka na? nag-appeal na ako. Sabi ko, I'm a political blogger. I'm only writing commentaries again about Philippine politics, against politicians, against foreign policy, ganyan. So, Mhm. I think naman yung mga nakikinig naman sa akin, no, especially during 2023. Mhm. 2023 lang naman talaga ako talagang nag-all in na, ay budol talaga to. Budol, Di ba? correct. Yes. Nabudol talaga to, Budol no? talaga. Mhm. Kasi nung first 6 months kasi ang mga issue, kasi first 6 months pa lang yun eh. So, mga may issues pa lang nun, mother, ang issues mo, ang pinaka-primary issues mo nga nun, bakit yung ginaganyan yung mga loyalista? Yeah, doon ako nagsimula eh. Yung unfair treatment sa kanila nung December. Actually, no, hindi pala ako nagsimula doon. Kumbaga, isa yun sa mga laban ko nung December 10 yun, di ba? So, yun ang lalong nag-ingay tayo noon. But sa case natin, sa case mo, actually, tama ka, 2023 ka lang talagang nag-all out. So, sa tingin mo, sinong suspecha mo dito? Well, ganito yan, no? Hmm. Kaya nga ayokong banggitin yung mga issues because I want to protect you. Because there might be other Yeah. forces other than the Philippines. So I want to protect you because it might Thank trigger them to take Yeah. you down. So I will not mention it, but Filipinos know it. Mhm. Okay. I will just I know mention it. I know it. I Yeah. will just mention the local. No? Aha. Of course, the government. Of Mhm. course. Ano yan eh, meron siyang iba, maraming gustong magpabagsak ng pages natin. Inang. Yeah. Hindi po coincidence na naglabas sila ng hit list. Some time ago, I think Yeah. it's November, di ba, number 1 ako, number 2 si Crisette, number 3 si Maharlika. Ano ba nangyari dun sa mga nandun? Laligwak. Diba? Pero, yun nga, kanina sa vlog ko, ito A1 information, na nag-meeting sila nung December 29. Si Garafil, si Martin Romualdez, at si Liza, na kung saan ay ang instruction, ang marching order ni Liza ay kausapin ng TikTok Philippines para ligwakin ang lahat ng Duterte supporters. Yun talaga. Ligwakin lahat. I think naman, no, 1 year na tayo. Ikaw nga, more than 1 year ka nang bumuboljak sa kanila eh. Ngayon Yeah. lang nila disable. Ako 1 year, no? Kasi talagang lumabas talaga ako ng February. Parang I was kasi waiting kung ano yung mga babalik na rin yung mga pangako. Kasi yung issue kasi Yeah. ni Ina, yung first 6 months, this is all about how they treated the people around them. Vic Rodriguez, Yeah. Glenn Chong, and the loyalistas. Wala pa nga, saka yung di ba meron kayong inuunti-unti mo na yung smuggling, saka yung Okada. Yes. Di ba? Yan. Mm-mm. Iunti-unti mo na. And then, yun kasi is yung, okay, mga pagnanakaw. Ito kasi bilang policy talaga, as in, kasi 2023, dito na nakita natin na lahat ng pinangako niya nung campaign period is Wala binalik. talaga. Wala talaga. Binalik. So, kasi si Maharlika, naiintindihan ko si Maharlika kasi may personal angle yung sa'yo na you Yes. devoted a lot of your time for them. Actually, lahat kami na parang, kahit yung mga ayaw sa'yo, Mhm. sabi nila na, oh my God, nagawa nila yung kay Maharlika. Alam mo yun? At least nagising sila, no? Oo. Nagising sila na hindi ako nagsasalita dahil, napatunayan nila na hindi ako loyalista sa mga Marcos lang, kundi loyalista ako sa truth, sa katotohanan, di ba? Actually, kami ni Inang, nag-uusap na kami nito, nandun pa siya sa Pilipinas, nandun pa siya noon, after ba ng inauguration yon or before? Yung sinindun yung bahay ko ni Lady Boss, na nakachinelas yeah. kasi hindi pa nga ako pinapasok. Hindi ka pinapasok dun sa Soler ba yun tayo? Okada? Sa Soler. Soler. Ayo, nakachinelas ang lola. Hindi na lang VIP si
Oo. So, kay Lady Boss, buti ng VIP yung lola mo, kaya nakalusot-lusot tayo ng bonggang-bongga. So, that was, I think, after the inauguration na. Kasi na-meet ko After. si Lady Boss well, campaign. Okay, Kasama go. natin si Abel. Yung Remember? Kasama natin si Oo. Abel. Ang yung best friend. best friend ko. mga BFF ko na sila. Tapos nag-uusap kami ganyan. So, actually, we were so candid. Sabi namin, "Oh, ikaw inoferan ka ba? Ikaw inoferan ka ba?" Tapos, natatandaan ko sinabi ni Maharlika noon. Sabi niya, alam mo, hindi ako po pwedeng government official dahil nga American citizen ako. Hindi ko siya pwedeng i-give up. Sabi pa niya sa akin na, inoferan nga ako nung panahon ni Duterte, hindi ko nga tinanggap. Oh, thank Tapos, you for reminding us. Natatandaan ko yun. Tapos tinanong niya ako, ikaw inofera. Sabi ko, alam mo, Nang, ako rin, nung panahon ni Duterte, inoferan ako. Yeah, Pero naalala ko yun. inoferan ako noon, may kontrata ako sa school. Sabi ko kay Inang, hindi ako yung tao na kung may kontrata ako, ibilang aalis ako dahil lang may good opportunity, tatapusin ko yung kontrata ko dahil yung pinangako ko. And secondly, ayoko talagang pumasok sa government that ayoko hindi ko kaya yung nangyayari. Hindi ko kaya makisama. Hindi ko kaya yung trabaho nilang ganyan. Talagang mag-iingay at mag-iingay ako. So sabi ko pa nga na, saka hindi ko naman kailangan din ng pera, no? Tapos sabi ko, may Sendwave nga ako. tapos, may Sendwave nga ako ngayon. Diba? So yun yung nag-uusap kami. Kasi nga na parang, inopera ka pa, ganyan. So, kasi nga, it's a normal question to ask, di ba? Yes. Tapos, noon nga, pinag-uusapan na namin si Pebbles noon. Itong si Marika, gusto pa niyang pigilan si Pebbles. Yan ang totoo. Yan ang totoo. Gusto niyang pigilan si Pebbles. At sabi sa akin ni Pebbles, kung naririnig man si Nine before, nagalit pa siya sa'yo kasi pinipigilan mo siya. Talaga. Dapat isama natin si Mother dito. Oo, pero yun na nga. That's the truth of it, Nay. Sabi niya sa akin, ito si Maharlika, pinipigilan pa ako, anong gagawin? Totoo yan. That's the truth of it. Kaya yung sinasabi nila na si Maharlika yung, no, it wasn't her. She wanted to pacify the situation. Totoo. Yes. Kaya nga ako nagulat na, ay, si ating gusto pa i-pacify yung situation. Tapos siya na talaga. Okay. Siguro, hindi ko pa to na re-reveal sa tao. Ito, since binanggit mo yan, Sas, narinig ka na ngayon ng taong bayan na ako yung nagpigil kay isa ako sa mga nagsasabi kay Pebbles na wag mo muna, Mother. Wag ka muna magsalita against kay Lisa at saka kay BBM kasi simula pa lang natin. Totoo po yan. Kasi ayoko talagang mag-failed si Kuting. Okay? Si Marcos Jr. Kasi nga supporter ako eh. So ngayon, lingid sa kaalaman ng taong bayan, I think I have to be honest na I did something for Pebbles na hindi niya alam. Okay? So, I think tama naman na sabihin ko, hindi mo pa rin to alam, Sas. So, dahil awang-awa ako kay Pebbles, dahil nga, di ba, binasura kami, di ba? Tinraidor siya ni Lisa eh. Kumbaga, kinontrol din siya ni Lisa dun sa away nila ni RJ Nieto, di ba? Dahil kinampihan tong isa. So, dahil awang-awa ako kay Mother, although we are not friends, kilala ko lang kayo nung pag-uwi ko, di ba? Tapos alam ko na yung sacrifice ni Pebbles dun sa kanyang hamburger business. So, actually, tinext ko, message ko si Senator Amy Marcos. Ano yung hiningi kong pabor para kay Pebbles? Sabi ko, ito first time ko po aaminin dito. Sabi ko, Manang, sana mabigyan nyo naman ng opportunity si Pebbles na mag-work, sabi ko, sa government. Baka may magawa kang paraan. Sabi ko kasi si Pebbles, di ba chef siya, nagluluto-luto. Ako talaga, pero walang sinabi si Pebbles sa akin, kusang loob ko to, Sas, na parang, kasi nakikita ko yung situation na, syempre, pag magkakaibigan, nagsusuportahan kay kung ano yung talent ng isa, hindi ko man na-request kay Amy na ipasok ko si Pebbles para magnakaw. Wala namang ganon. Ang sabi ko lang doon,
sabi ko, baka naman pwede natin siyang ipasok kahit chef, kahit saan. O, yun, kasi yun yung expertise niya. Sabi ko, kasi nasira yung, business ni Pebbles during the campaign dahil yung mga hamburger niya, pinagkukulayan niya ng kulay pula. 'Di ba? So parang sabi ko, itong taong ito, supporter niyo. Die hard to. Bakit hindi natin siya tulungan? Sabi ko na, yan naman lang, bigyan ng trabaho. Pero wala po, mother, alam ko, hindi ka hinanghingi sa akin ng pabor. Hindi siya talaga kusa ko to bilang isang tao, bilang kaibigan. Na ako yung, ganun kasi ako sase, na kahit hindi mo sabihin sa akin, alam ko yung pangangailangan ng friend ko, alam ko, nararamdaman ko. So, tinext ko siya. Deadma. Okay? At ang sagot pala, isa pala sa sinagot niya, wala siyang power to do that. So, somehow, ako, pagkakatotoo ako, masama yung loob ko. Hindi kasi to para sa akin, para sa kaibigan ko. Kasi parang grabe naman, ano ba na, hinihingi ko lang naman, mag-chef lang naman, o magtagaluto lang naman si Pebbles. Kasi yun lang naman yung ano niya, yung kanyang kayang gawin. Dahil yun talaga siya di ba? So, ang sabi ko doon, parang, na-realize ko na, pwede naman, di ba, gamit ang MOOE, pwede namang bigyan ng trabaho si Pebbles. So, yun, maybe isa sa mga ginawa ko na hindi niyo alam, hindi rin alam ni Pebbles, hindi siya nangingi ng pabor, pero ginawa ko yun. Pero wala nangyari, kaya tama ka, binasura. Yeah. So ayun ang ano niyan, ang eksena. So actually, yung una nilang, kasi ang ginawa kasi nila is una pinatay nila yung algorithm ng page ko, yung For the Motherland After nung nag-comment ako, doon sa pagpunta niya sa F1. October yun, di ba? Yes, pagpunta niya ng F1. Maayos pa nga yung ano ko doon, letter ko mahal na Pangulo, ganyan, kailangan kayo ng bayan. Maayos pa yun. Pero after nun, talagang, wala and then after that, may nakipag-meeting sa amin. Hindi ko na lang babanggitin yung iba, no? Dahil I don't know kung meron silang courage to speak up or parang whatever. Parang alam ko yung meeting na yan, parang si Garafil ba yan? But anyway. Hindi si Garafil. Ito yung kinuwento ko noon na... Okay. Go ahead. Pamilya na may-ari ng HQ. Okay. Ano nangyari sa meeting? So, ang ano niya noon is, akala namin meet and greet. Gusto lang daw kayo meet and greet. So, ano siya, tao ni, kabarkada kasi alta. I remember that story. Okay, yeah. So, kabarkada. So, ang nandun, ako at 1, 2, 3, 4, 4 other DDS vloggers. At nandun din si Franco Mabanta. Si Franco Mabanta na yung papangalanan ko. Sige. Okay. Para alam niyo context, no? Yeah. Tapos, akala namin meet and greet lang. Tapos, parang biglang sabi somewhere along the line, sabi niya na, we take orders from Lisa. Yes. Kami naman para, wait, what? Parang, what are you talking about? Tapos, hanggang sabi niya na, well, what side are you on? This was after the F1 race. Kasi lahat kami noon nagbigay ng komento about that. Yes. So, this was October, November. So, parang kami naman, parang what do you mean? Parang no. Parang, so it was very condescending. Tapos sinabi niya na, somewhere along the line na, well, I can kill for BBM. Yeah, I remember that story. Imagine yung mga palangga.